Ang pag-iyak ng isang malalim na hikbi ay bahagyang umalingaw sa matahimik na punerarya, at alam ni Alena Reyes na yon ay galing sa kanya. Hindi ito ang oras para sa pagluluksa, sinabi ni Marco sa kanyang tainga, habang ang kamay nito ay nakahawak sa kanyang balikat, tila nagbibigay ng aliw. Ngunit ang mga salitang kasunod na ibinulong ni Marco ay ang nagpabagsak sa kanyang mundo, mas higit pa sa pagkawala ng kanyang ama. Ang papa mo, bulong ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado at nakakaloko, sagabal siya. Napatigas ang katawan ni Alena. Hindi niya maintindihan. Nasa harapan nila ang kabaong ng kanyang ama, si Don Miguel Reyes, na namatay sa atake sa puso. Ang mga puting bulaklak ay nagbibigay ng mabangong amoy na tila nanunuot sa kanyang mga buto, nagpapaalala ng kanyang malalim na pagdadalamhati. Ngunit ang ibinubulong ni Marco, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng buong puso, ang nagdulot ng mas matinding kirot. Anong sinasabi mo? Nanginginig niyang tanong, halos hindi marinig. Pinilit niyang lumayo, ngunit mas humigpit ang hawak ni Marco sa kanyang balikat. Naglabas si Marco ng isang manipis na folder mula sa loob ng kanyang itim na coat. Ibinuklat niya ito sa harapan ni Alena, tila nagpapakita ng isang mahalagang dokumento sa isang business meeting. Lahat ng shares mo, Alena. Ang iyong minanang karapatan sa Reyes Legacy Holdings. Nailipat na sa pangalan ko. Ang mga papeles na pinirmahan mo noon para sa investment. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iyon ang katapusan ng lahat para sa iyo. Doon sumilay ang isang malaking takot. Mas matindi pa sa takot na naramdaman niya nang mawala ang kanyang ama. Pero paano si Papa? Tanong niya, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Atake sa puso ang ikinamatay niya. Sinabi ng doktor. Atake sa puso, tama, bulong ni Marco, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Isang atake sa puso na bunga ng matinding stress. Sino kaya ang nagbigay sa kanya ng stress na yon, Alena? Ang mga utang ng kumpanya. Ang mga problema sa board. Ang banta ng pagkawala ng lahat ng pinaghirapan niya. Nagtaas siya ng isang kilay, ang kanyang ngiti ay naging isang walang awang ngisi. Sa tingin mo ba, basta na lang sumuko ang isang Don Miguel Reyes? Hindi. Pinilit ko siyang umamin sa kanyang mga kasalanan. Inihanda ko ang lahat ng papeles, ang lahat ng katibayan na siya ay nalulugi. Ang bawat pagdududa, bawat takot, ipinaramdam ko sa kanya. At sa wakas, bumigay ang puso niya. Naramdaman ni Alena ang kanyang mundo na gumuho. Hindi niya maproseso ang lahat ng impormasyon. Ang kanyang ama. Ang lalaking minahal niya. Ang kumpanya. Lahat. Ginawa ni Marco. Direkta at didirekta. Bakit mo ginawa yan, Marco? Hikbi niya, ang luha ay umaagos ng walang pigil sa kanyang mga mata. Bakit? Minahal kita. Pag-ibig, tumawa si Marco, isang tawang malalim at walang kagalakan. Alena, sa mundong ito, ang kapangyarihan at pera ang nagpapatakbo. At ngayon, hawak ko na ang Reyes Legacy Holdings. Hawak ko na ang iyong kapalaran. Hinawakan ni Marco ang kanyang baba, pinilit siyang tumingin sa mga mata nito. Ang bawat pagdampi nito ay parang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Magiging asawa kita, Alena. At mabubuhay ka pa rin ng marangya. Isang reyna na walang kaharian. Nandidiri si Alena. Ang puso niya ay puno ng galit, sakit at pagkasuklam. Wala na ang Marco na minahal niya. Ang nasa harapan niya ay isang halimaw na nagtago sa likod ng isang ngiti. Kailangan niyang makatakas. Magpapaalam lang ako sa Siri, sabi ni Alena, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Tumango si Marco, tila kampante na wala na siyang magagawa. Nanginginig ang mga tuhod ni Alena habang naglalakad siya patungo sa banyo. Pagpasok niya, agad niyang nilock ang pinto. Sumandal siya dito, humahabol sa kanyang hininga. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay isang babaeng hindi niya kilala, maputla, may mga luhang walang tigil sa pag-agos, at may mga matang puno ng matinding takot. Tumingin siya sa bintana ng banyo. Maliit ito, pero sapat na para makadaan siya. Malakas ang ulan sa labas, isang bagyo na tila nakikidalamhati sa kanya. Walang pag-aalinlangan, inakyat niya ang inidoro at pilit na binuksan ang bintana. Ang basang hangin ay dumampi sa kanyang mukha. Bumagsak siya sa mamasa-masang damuhan sa likod ng bahay. Hindi niya ininda ang putik na dumungi sa kanyang itim na bestida o ang sakit ng kanyang pagbagsak. Ang tanging nasa isip niya ay tumakbo. Tumakbo palayo sa halimaw. Tumakbo palayo sa lahat.
Nakarating siya sa gate at lumabas sa kalsada. Walang mga sasakyan. Walang tao. Tanging siya at ang unos. Patuloy siya sa pagtakbo, hindi alam kung saan pupunta, basta't malayo kay Marco. Ang bawat patak ng ulan ay parang latigo sa kanyang balat, ngunit ang sakit sa loob niya ay mas matindi pa. Bigla, isang pares ng nakakasilaw na ilaw ang sumalubong sa kanya. Isang itim na van ang humarang sa kanyang daraanan, ang mga gulong nito ay gumawa ng malakas na tunog sa basang kalsada. Napatigil si Alena, ang puso niya ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matinding takot na lumamon sa kanya. Bumukas ang pinto ng van. Isang matangkad na lalaki ang bumaba. Nakasuot ito ng itim na jacket, at ang mukha niya ay halos hindi makita sa dilim. Ngunit nakita ni Alena ang tindig nitong matipuno at ang mga kilos nitong tiyak at mabilis. Sa isang iglap, nasa harapan na niya ito. Hindi siya nagsalita. Walang sinabi. Hinawakan nito ang braso niya, ang pagkakahawak ay mahigpit at hindi nagtatanong. Bago pa man makasigaw si Alena, may tinakip na itong panyo sa kanyang ilong at bibig. Isang amoy na matapang at kemikal ang pumasok sa kanyang sistema. Ilang segundo lang, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang takot ay napalitan ng isang malalim na kadiliman. At ang huling tanong na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan bago siya tuluyang mawalan ng malay ay, "Sino ka?" Hinawakan nito ang braso niya, ang pagkakahawak ay mahigpit at hindi nagtatanong. Bago pa man makasigaw si Alena, may tinakip na itong panyo sa kanyang ilong at bibig. Isang amoy na matapang at kemikal ang pumasok sa kanyang sistema. Ilang segundo lang, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang takot ay napalitan ng isang malalim na kadiliman. At ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang mga mata ng estranghero, walang emosyon, na nakatitig sa kanya habang siya ay nawalan ng malay. Nagising si Alena sa isang pakiramdam na kakaiba. Malambot ang kanyang hinihigaan, sutla ang kumot na nakabalot sa kanya. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ito ang kanyang kwarto. Isang maluwag na silid na may matataas na kisam ang bumungad sa kanya. Gawa sa dark wood ang mga muebles. Sa kanyang harapan, isang malaking bintanang salamin ang nagpapakita ng isang napakagandang tanawin, isang lawa at isang bulkan sa gitna nito. Ang bulkang Taal. Nasa Tagaytay siya. Biglang bumalik ang lahat. Ang pagtatapat ni Marco. Ang pagtakbo niya sa ulan. Ang itim na van. Ang lalaki. Napabalikwas siya ng bangon. Suot pa rin niya ang kanyang itim na bestida, tuyo na ngunit may mga bahid pa rin ng putik. Hinanap ng kanyang mga mata ang pinto. Nakita niya ito sa kabilang dulo ng silid. Mabilis siyang tumakbo patungo roon at sinubukang buksan. Nakalock. "Sino ka?" "Pakawalan mo ako," sigaw niya, kinakalampag ang pinto. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Walang sumasagot. Tanging ang alingawngaw ng sarili niyang boses ang kanyang narinig. Napasandal siya sa pinto, ang pag-asa ay unti-unting nauubos. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng susi sa labas. Mabilis siyang umatras, kinuha ang pinakamalapit na bagay na mahahawakan niya, isang mabigat na libro mula sa isang maliit na mesa. Bumukas ang pinto. Pumasok ang lalaking dumukot sa kanya. Mas malinaw na niya itong nakikita ngayon sa liwanag ng umaga. Matangkad ito, marahil ay lampas 6 na talampakan ng taas. Nakasuot ito ng simpleng itim na shirt at maong, sapat na para ipakita ang matipuno nitong pangangatawan. Ang buhok nito ay bahagyang magulo at ang mukha ay seryoso. Ngunit ang mga mata nito ang nagbigay sa kanya ng kilabot. Malamig. Walang mababakas na awa o kahit anong emosyon. "Nasaan ako? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" Sunod-sunod na tanong ni Alena, ang boses ay nanginginig ngunit pilit niyang tinatapangan. Hindi ito sumagot. Naglakad ito papasok at isinara ang pinto sa likuran nito. Ang tunog ng pag-click ng lock ay parang isang sentensya ng kamatayan sa pandinig ni Alena. "Sumagot ka," sigaw niya. Itinaas lang nito ang isang kilay. "Kalma lang, Miss Reyes. Ayokong saktan ka." Ang boses nito ay malalim at kalmado, na lalo lang nagpainit ng ulo niya. "Huwag mo akong tawaging Miss Reyes na para bang kilala mo ako. Inutusan ka ba ni Marco? Sabihin mo sa kanya, hindi ako sasama sa kanya." "Hinding-hindi.
Naglakad ito palapit sa kanya, bawat hakbang ay may bigat at otoridad. Instinctively, Alena clutched the book tighter. Umupo ka, utos nito, itinuro ang isang silya sa tabi ng bintana. Hindi ako susunod sa'yo. Sa isang mabilis na kilos, hinablot nito ang libro mula sa kanyang kamay at marahang inilapag sa mesa. Hinawakan nito ang kanyang balikat at walang kahirap-hirap na inupo siya sa silya. Napakabilis ng pangyayari, hindi nakapalag si Alena. Hindi ako inutusan ni Marco, sabi ng lalaki, tumayo ito sa harapan niya, nakapamulsa. Pero gusto kong malaman ang lahat tungkol sa plano ninyo. Plano? Wala kaming plano, giit ni Alena. Niloko niya ako. Niloko niya kaming lahat. Siya ang may kasalanan kung bakit namatay si Papa. Tinitigan siya ng lalaki, sinusuri ang bawat galaw niya, ang bawat pagkurap ng kanyang mga mata. Talaga ba? Dahil ang mga impormasyong hawak ko ay iba ang sinasabi. Huminga ng malalim si Alena, pilit na pinipigilan ang mga luha. Pakinggan mo ako, nakikiusap ako. Nagkamali ka ng taong kinuha. Biktima rin ako. Kung sino ka man, pakawalan mo na ako. Kailangan kong itama ang lahat. Isang mapaklang ngiti ang nakita ni Alena sa mga labi nito. Magaling kang umarte, Miss Reyes. Halos maniwala na ako. Dito na sumabog ang galit ni Alena. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob, pero tumayo siya at sinampal ito. Isang malutong na sampal na umalingaw sa tahimik na silid. Hindi man lang gumalaw ang lalaki. Dahan-dahan lang nitong iginalaw ang ulo pabalik at tinitigan siya. Ngayon, may nakita siyang emosyon sa mga mata nito. Galit. Isang malamig at kontroladong galit. Huwag mo nang ulitin yan, mariin itong sabi. Biglang nakaramdam ng takot si Alena. Nagsisisi siya sa ginawa niya. Sa sobrang desperasyon, humanap siya ng paraan para makatakas. Nakita niya ang isang plorera sa isang mesa sa kanyang tabi. Hinablot niya ito at akmang ibabato sa lalaki. Ngunit mas mabilis ito. Bago pa man niya maihagis ang plorera, nahawakan na nito ang kanyang pulsuhan. Mahigpit ang hawak nito at nabitawan ni Alena ang plorera. Bumagsak ito sa sahig at nabasag, ang tunog ay sumabay sa pagbasag ng kanyang tapang. Inilipit nito ang kanyang braso sa likuran at idiniin siya sa pader. Ang mukha ni Alena ay halos 1 pulgada na lang ang layo sa malamig na pader. Napasigaw siya sa sakit. Isang maling galaw pa, bulong ng lalaki sa kanyang tainga, ang hininga nito ay mainit at ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta, at sisiguraduhin kong hindi mo na magagamit ang kamay na yan. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang pisngi, hindi lang dahil sa sakit kundi dahil sa matinding takot at kawalan ng pag-asa. Wala na ang tapang na ipinakita niya kanina. Sa sandaling iyon, isa na lang siyang babaeng bihag at walang kalaban-laban. Binitiwan siya nito ng biglaan na naging dahilan para mawalan siya ng balanse at mapasalampak sa sahig. Napahawak siya sa kanyang braso, nanginginig sa pinaghalong sakit, takot at kahihiyan. Mula sa sahig, tumingala siya sa lalaki, wala na ang anumang bakas ng paglaban sa kanyang mga mata. Tanging purong takot na lamang ang natitira. Hindi siya pinansin ng lalaki. Tinalikuran siya nito na parabang isa lang siyang bagay na kakatapos lang ayusin. Naglakad ito patungo sa isang mesa kung saan nakapatong ang kanyang handbag, ang handbag na dala niya nang tumakas siya kagabi. Kinuha nito ang bag at walang pakundangang ibinuhos ang laman sa ibabaw ng mesa. Nahulog ang kanyang lipstick, ang susi ng kotse niya, ang kanyang wallet, at ang kanyang cellphone na malamang ay wala ng baterya. Isang malaking sampal sa kanyang pagkatao ang panonood sa isang estranghero na halungkatin ang kanyang mga personal na gamit. Kinuha nito ang kanyang wallet. Hindi pera ang hinahanap nito. Kinapa nito ang bawat sulok, ang bawat tupi ng katad. At doon, sa isang maliit na lihim na bulsa na hindi niya alam na umiral, may nakuha ito. Isang maliit at itim na BSU flash drive. Napakunot ang noo ni Alena. Tinitigan niya ang maliit na bagay sa kamay ng lalaki. Hindi niya iyon kailanman nakita sa buong buhay niya. Ano yan? Mahina niyang tanong. Hindi akin yan. Hindi man lang siya nito sinulyapan. Itinabi nito ang wallet at naglakad patungo sa isang laptop na nakapatong sa isang study table sa sulok ng silid. Umupo ito, isinaksak ang ESD at binuksan ang computer. Si Alena, na nakaupo pa rin sa sahig, ay pinapanood ang bawat galaw nito. Ang takot ay unti-unting napalitan ng matinding kuryosidad. Ano ang laman ng ESD na yon?
Bakit mayroong ganoong bagay sa kanyang wallet na hindi niya alam? Lumitaw ang ilang folder sa screen ng laptop. Walang kahit anong pangalan ang mga folder na yon, tanging mga petsa at oras lang. Nag-click ito ng isa. Nakita ni Alena ang mga lumabas sa screen, mga screenshots ng email exchanges at text messages. Nagsisimula na siyang makaramdam ng matinding kaba. Habang nag-scroll ang lalaki, nanlaki ang mga mata ni Alena. Nakita niya ang mga pangalan, Marco Valdez at Alena Reyes. Ang mga mensahe ay tungkol sa mga detalyadong plano kung paano unti-unting kukunin ang kontrol ng Reyes Legacy Holdings. Mayroong mga usapan tungkol sa mga legal loopholes, sa pagmamanipula ng mga board members, at sa pag-alis ni Don Miguel. Ang tono ay malamig, kalkulado at walang awa. Ang mas nakakagulat ay ang mga sagot na may pangalang Alena Reyes. Ang mga mensahe ay tila nagpapakita ng kanyang pagiging aktibong kalahok sa mga plano ni Marco. Magaling, Marco, basa niya sa isa. Siguraduhin mong walang magiging legal na abala. Hindi ako handang mawala ang pamana ko dahil lang sa isang lumang matanda. Napasigaw si Alena. Hindi. Hindi ko isinulat yan. Hindi ako yan. Tumigil ang lalaki sa pag-scroll. Dahan-dahan itong lumingon, ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit at pagdududa. Walang bakas ng pagkalito o kahit anong pag-aalinlangan sa kanyang tingin. Puro hatol. Ano to? Malamig na tanong niya, itinuro ang screen. Sino pa ba ang Alena Reyes na kilala mo na may ganitong access sa impormasyon? Sino pa ba ang Alena Reyes na kasintahan ni Marco Valdez? Naramdaman ni Alena ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Pinilit niyang tumayo, nanginginig ang mga binti. Gawa-gawa yan. Si Marco ang gumawa niyan. Dinaya niya ako. Ginagamit niya lang ako. Naglakad ito palapit sa kanya, bawat hakbang ay may bigat ng paghatol. Tumayo ito sa kanyang harapan, matayog at nakakatakot. Alam mo, Miss Reyes, sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng pagkamuhi. Ang bawat taksil ay may sariling kwento ng pagmamalinis. Ngunit ang ebidensya ay narito. Itinaas nito ang ifese. Nakita ko ito sa mismong wallet mo. Sa likod ng picture ng papa mo. Napapikit si Alena. Ang isiping may ganoong nakatago sa likod ng larawan ng kanyang ama, isang larawan na pinanghahawakan niya bilang tanda ng kanyang pagmamahal at pagluluksa. Ang isiping inilagay iyon ni Marco doon para gamitin laban sa kanya. Ito ay isang matinding insulto. Hindi ako kasama ni Marco. Maniwala ka sa akin. Ang kanyang boses ay isang desperadong pagmamakaawa ngayon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki, isang ngiti na mas masakit pa sa anumang sampal. Umiling ito. Sinumaling ka hanggang sa huli, Alena. Ang mga salitang iyon ay parang semento na bumuhos sa kanyang pag-asa. Nawalan siya ng lakas. Napasalampak ulit siya sa sahig. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang luha ay muling umagos ng walang tigil. Nakita niyang umalis ang lalaki at nilok muli ang pinto. Iniwan siyang mag-isa sa isang lugar na hindi niya kilala, na may isang estranghero na nag-iisip na siya ay isang taksil. At sa labas ng kanyang bilibid, ang lalaking minahal niya ay nagtatagumpay sa kanyang masamang balak. Hindi niya alam kung paano siya makakakawala. Hindi niya alam kung paano siya magpapatunay na inosente. Ang kanyang mundo ay naging isang madilim na bangungot at siya ay nakakulong sa loob nito. Ang pagkalugmok ni Alena sa sahig, ang mga luhang umaagos sa kanyang mga pisngi, ay hindi umantig sa puso ni Rico. Nakita niya na ang ganitong klase ng pag-arte, ang ganitong klase ng desperasyon. Walang nakakaloko sa kanya. Lalo na pagdating sa mga Valdez at sa mga taong konektado sa kanila. Kinalampag ni Rico ang pinto matapos niyang isara ito. Hindi. Hindi niya hahayaang guluhin ng isang Alena Reyes ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang pagbaba ng kanyang ama sa bilangguan, ang pagkawala ng kanilang dignidad at negosyo dahil sa kalokohan ni Joaquin Valdez, ang ama ni Marco. Ang pangako niya sa kanyang sarili at sa puntod ng kanyang pamilya ay hindi niya sisirain dahil lang sa isang babaeng sinasabing biktima. Ang galit ay matagal nang nakatanim sa kalooban ni Rico. Matagal na. Naalala niya ang araw na nagbago ang lahat. 10 taon na ang nakalipas. Siya, isang batang nag-aaral ng business administration, puno ng pag-asa. Ang Montenegro Group of Companies, isang kilalang pangalan sa manufacturing industry. Ngunit isang maling desisyon.
Isang pakikipagsapalaran sa isang bagong joint venture project kasama si Joaquin Valdez. Pulos kasinungalingan. Mga peke na papeles. Pananamantala. Bumalik si Rico sa bahay, nakita niya ang ama niya, nakaupo sa sala, balot ng luha. Ang nanay niya, hawak ang litrato ng kanilang pamilya, umiiyak din ang balita, ay kumalat na sa buong Maynila. Nagsampa ng kaso si Joaquin Valdez laban sa kanila, sinasabing sila ang nagnakaw at nangloko. Ang kanilang kumpanya, unti-unting nalulugi. Ang kanilang pangalan, dinudungisan. Nagpunta si Rico sa opisina ni Joaquin Valdez, ngunit hindi siya pinapasok. Nakita niya si Marco, nakangiti, tila nagtatago sa likod ng ama nito. Hindi niya malilimutan ang ngisi na iyon. Ang kanyang ama, hindi nakayanan ang kahihiyan. Nagkasakit. Hanggang sa isang araw, tuluyan nang nawalan ng buhay. Sa burol ng kanyang ama, doon niya nakita si Don Miguel Reyes. Isang matanda ngunit may matibay na paninindigan. Lumapit si Don Miguel sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pangunawa. Rico, sabi ni Don Miguel, alam kong hindi kayo ang may kasalanan. Nakita ko na ang ganitong klaseng tao. Kung kailangan mo ng tulong, narito lang ako. May utang ako sa iyong ama. Isang utang na nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Tinulungan siya ni Don Miguel na makabangon. Binigyan siya ng pagkakataon na mag-aral, na matuto sa mundo ng negosyo. Ngunit hindi nawala ang pangako niya sa kanyang sarili. Ang paghihiganti. Para sa kanyang pamilya. Humigpit ang hawak ni Rico sa DSE. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya kayang maniwala sa mga luha ni Alena. Ang lahat ng tao na may kaugnayan sa mga Valdez ay delikado. Ang lahat ng may kinalaman sa kanila ay tuso. Bumalik siya sa laptop at tiningnan muli ang mga file sa DSE. Isa-isa niyang binuksan ang mga dokumento. Mayroong mga bank statements na nagpapakita ng malalaking transfer mula sa accounts ng Reyes Legacy Holdings patungo sa mga offshore accounts na konektado kay Marco. At may mga email din na nagsasaad ng mga instructions mula sa isang hindi kilalang email address na tila nagbibigay direksyon kina Alena at Marco sa kanilang mga galaw. Ang mga email na ito ang nagpatibay sa kanyang hinala. Ang pinaka-nakakakilabot ay ang mga huling email na tila nagpapahiwatig na tapos na ang trabaho at handa na silang mag-celebrate matapos ang kamatayan ni Don Miguel. Ang bawat ebidensya ay tila sumisigaw ng pagkakasala ni Alena. Hindi niya maintindihan kung bakit ipinagkakatiwala sa kanya ni Don Miguel ang isang babaeng ganito. Napakagat ng labi si Rico. Hindi niya maaaring baliwalain ang mga ito. Ang buhay ni Alena. Hindi iyon ang kanyang prioridad. Ang utang niya kay Don Miguel ang mahalaga. Ang ipaghiganti ang kanyang pamilya at ang protektahan ang tunay na diwa ng Reyes Legacy Holdings ang dapat niyang gawin. Kung kailangan niyang saktan ang isang inosenteng tao para sa mas malaking layunin, gagawin niya. Ngunit siya ba talaga ang inosente? Ang mga ebidensya ang nagsasabi ng totoo. Bumalik si Rico sa kwarto ni Alena. Nakita niyang nakahiga pa rin ito sa sahig, umiiyak, ang mga balikat ay nanginginig. Lumapit siya, dala ang ilang in-print na kopya ng mga email at mensahe. Akala mo ba maniniwala ako sa mga luha mo? Malamig niyang sabi, itinapon ang mga papeles sa harapan nito. Napatingala si Alena. Nakita nito ang mga dokumento. Nanlaki ang mga mata nito, puno ng gulat at takot. Unti-unti nitong pinulot ang mga papeles, ang mga kamay ay nanginginig. Binasa niya ang mga linya. Bawat salita. Ang kanyang sariling pangalan, ang kanyang sariling email address. Ngunit hindi niya maalala na sinulat ang mga ito. Hindi ito ang paraan niya ng pagsasalita. Hindi ito ang paraan niya ng pag-iisip. Hindi ko isinulat ang mga ito, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Gawa-gawa lang yan. Marco ang may gawa nito. Gusto niya akong sirain. Tumingin siya kay Rico, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, naghahanap ng kahit isang bakas ng pagdududa sa lalaki. Ngunit walang bakas ng pagdududa ang nakita niya. Tanging paghatol at pagkamuhi. Mula ngayon, Alena, mariin na sabi ni Rico, hindi ka na makakalabas sa silid na ito. Hindi ka rin makakakonek sa labas. Hanggat hindi natin nalalabas ang buong katotohanan, mananatili kang nakakulong dito. Naramdaman ni Alena ang kawalan ng pag-asa na lumukob sa kanya. Isang tunay na kawalan ng pag-asa. Walang silbi ang pagluha. Walang silbi ang pagmamakaawa.
Ang lalaking ito ay nakakulong sa kanyang sariling galit, sa kanyang sariling nakaraan, at sa mga maling ebidensya. Napasigaw siya, isang sigaw na puno ng sakit at pagkalito. Pakawalan mo ako. Wala akong kasalanan. Ngunit hindi siya pinansin ni Rico. Tinalikuran siya nito. Isinara ang pinto. At muling pinihit ang susi. Narinig ni Rico ang malakas na kalabog sa likod ng pinto. Alam niyang umiiyak si Alena. Alam niyang marahil ay nagtatangka itong saktan ang sarili nito sa galit. Hindi siya umalis. Nakaabang lang siya sa labas, nakikinig sa mga tunog ng kanyang pagkabigo. Nang tumahimik na sa loob, pinili ni Rico na silipin si Alena sa maliit na hole sa pinto. Nakita niya itong nakaupo sa sahig, baluktot, tila isang sirang manika. Ang mga piraso ng basag na florera ay nakakalat sa sahig malapit sa kanya. Isang maliit na piraso ng baso ang kinuha ni Alena. Nakafocus ang tingin nito sa piraso ng baso, ang mga mata ay nanlalamlam. Isang matalim na ideya ang pumasok sa isipan ni Alena. Ang pagtakas ay tila imposible. Ang pagprotesta ay walang silbi. Ngunit may isang paraan upang matapos ang lahat ng pagdurusa. Kinagat ni Rico ang kanyang labi. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari yon. Hindi iyon ang gustong mangyari ni Don Miguel. Pero kailangan niya itong bantayan. Ang babaeng ito ay desperado. At ang desperasyon ay nagtutulak sa mga tao na gumawa ng mga bagay na hindi inaasahan. Nakatitig si Alena sa maliit na piraso ng basag na florera. Kumikinang ito sa liwanag, tila isang salamin na nagpapakita ng kanyang kawalan ng pag-asa. Napakagaan nito sa kanyang kamay, ngunit sapat na para putulin ang isang bagay. Ang kanyang pagdurusa. Ito na lang ba ang matitira sa kanya? Ang magpatalo sa kadiliman. Isinara niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Ang ngiti ni Don Miguel. Ang mainit na yakap nito. Ang mga paalala nito na siya ang pinakamahalagang kayamanan ng Reyes Legacy Holdings. Anak, kahit anong mangyari, tandaan mo, ang kapangyarihan ay nasa puso mo. Ang katotohanan ay palaging mananaig. Napalingon si Alena sa basag na baso. Ang katotohanan. Paano niya ipapakita ang katotohanan kung walang naniniwala sa kanya? Paano niya ipapakita ang katotohanan kung nakakulong siya? Bigla, naramdaman niya ang matinding galit. Galit kay Marco. Galit sa lalaking dumukot sa kanya. At galit sa kanyang sarili dahil sa kanyang kahinaan. Bakit niya susukuan ang laban? Bakit niya hahayaang manalo ang mga taksil? Ang buhay niya ay hindi lang sa kanya. Ito ay para sa kanyang ama. Para sa diwa ng Reyes Legacy Holdings na sinikap nitong itayo. Hindi. Hindi siya susuko. Hindi siya mamatay na walang kalaban-laban. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang maliit na piraso ng baso. Tiningnan niya ito. Isang piraso ng sirang nakaraan. Pero pwede rin itong maging kasangkapan. Kasangkapan para lumaban. Dahan-dahan, mariin niyang inilapag ang piraso ng baso sa sahig. Nagkalat ang mga piraso ng florera sa paligid niya, parang mga kalat ng kanyang nakaraang buhay. Nagpunas siya ng luha at pilit na tumayo. Kailangan niyang kumilos. Nagsimula siyang suriin ang silid. Hindi ito ordinaryong kulungan. Malaki ito. May banyo sa loob. May mga libro. Hindi rin ito mukhang bahay ng isang kriminal. Isa itong marangyang pagkakakulong. Tinignan niya ang pinto. Matibay. Walang palatandaan ng sinumang nagbabantay sa labas. Nakakaramdam siya ng uhaw, ngunit wala siyang mahanap na inumin. Ilang oras pa, nang magsimulang dumilim, may narinig siyang kaluskos sa labas. Nagmamadali siyang bumalik sa silya, pilit na magkunwari na tulog o wala sa sarili. Ayaw niyang ipakita sa lalaki na mayroon pa siyang tapang. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Siya ulit. Ang lalaki. Rico. May dala itong tray ng pagkain, kanin, adobo, at gulay. At isang basong tubig. Inilapag nito ang tray sa maliit na mesa malapit sa kanyang kinaupuan. Hindi ito nagsalita. Hindi rin ito tumingin sa kanya. Walang emosyon ang mga mata nito, parang nakikipag-ugnayan lang ito sa isang robot. Naghanda na si Alena para sa panibagong pagtatanong o pagbabanta. Ngunit nagulat siya nang makita nitong may kinuha ito mula sa ilalim ng tray. Isang libro. Para hindi ka mabagot, sabi lang nito, ang boses ay kalmado, halos walang nararamdamang emosyon.
Basahin mo. Inilapag nito ang libro sa tabi ng tray, saka ito tumalikod at lumabas ng silid. Muling nag-click ang lock. Nagtataka si Alena. Hindi niya agad tiningnan ang pagkain. Ang libro ang umagaw sa kanyang atensyon. Kinuha niya ito. Isang makapal na hardbound na libro. Ang pamagat, The Art of War ni Sun Tzu. Biglang bumalik ang isang alaala. Isang araw, nasa library sila ni Don Miguel. Siya, abala sa kanyang mga paboritong nobelang romansa. Ang kanyang ama naman, nagbabasa ng isang lumang kopya ng The Art of War. Papa, bakit mo binabasa yan? Ang boring naman, sabi niya. Ngumiti si Don Miguel. Anak, ang librong ito ay hindi lang tungkol sa digmaan. Tungkol ito sa diskarte. Sa pag-unawa sa iyong kalaban. Kung minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi nangangailangan ng labanan, kundi ng katalinuhan. Kinabukasan, binilhan siya ni Don Miguel ng sarili niyang kopya ng Art of War. Basahin mo yan, sabi ng kanyang ama. Sa mundong ito, kailangan mong maging matalino at mapanuri. Hindi lang puro pagmamahal. Kailangan mo ring malaman kung paano ka ipagtatanggol. Hindi niya kailanman binasa ang librong iyon. Ngayon, nasa harapan niya ito. Tinitigan ni Alena ang libro, pagkatapos ay tumingin sa pagkain sa tray. Walang lason. Hindi siya nito gustong patayin. Gusto lang siyang ikulong. At bakit ibibigay nito ang libro na iyon? Alam ba nito ang kahulugan ng librong iyon sa kanya? Impossible. Ang isang kilos na iyon, ang libro, ay nagpaikot sa kanyang isip. Maaaring hindi ito masamang tao. Siguro. May isang bagay sa loob nito na hindi niya lubos maintindihan. Ngunit hindi niya maaaring ipagkatiwala ang kanyang pag-asa sa isang estranghero na nagkulong sa kanya. Kung gusto niyang makawala, kailangan niyang gawin iyon sa sarili niyang paraan. Nagsimula siyang kumain dahan-dahan. Kinakain niya ang bawat butil ng kanin, bawat piraso ng adobo, pilit na iniisip ang susunod na galaw. Habang kumakain, inilapag niya ang kanyang tinidor sa tray at pinagmasdan ang lalim ng pinggan. Sa sandaling ito, mayroong isang bagay na nag-udyok sa kanya. Kinuha niya ang basong tubig at ininom hanggang sa huling patak. Nilapag niya ang baso sa tray, at pagkatapos ay maingat niyang tiningnan ang tray. Kung may lalaki o babae na magdadala ng kanyang pagkain sa araw-araw, mayroong pagkakataon. Tiningnan niya ang pintuan. Matibay. Matibay ang mga pader. Napansin niya ang mga lumang libro sa bookshelf sa isang sulok ng silid. Marami doon ang mukhang hindi pa nabubuksan. Lumapit siya sa bookshelf at sinimulang suriin ang mga libro. Ang karamihan ay mga classics, kasama na ang iba pang mga libro ni Sun Tzu at mga aklat tungkol sa pilosopiya. Sa bandang ibaba, may nakita siyang isang maliit na drawer sa ilalim ng bookshelf. Maaaring imbakan ito ng mga lumang dokumento. Dahan-dahan niyang sinubukang buksan ang drawer. Nakalock. Ngunit hindi masyadong matibay ang pagkakagawa ng lock. Napansin niya ang isang lumang hairpin na nakasabit sa isang kurtina. Kinuha niya ito. Naalala niya ang isang lumang pelikula kung saan ang isang bida ay gumamit ng hairpin para mag-pick ng lock. Desperado na siya. Kailangan niyang subukan ang kahit ano. Naglakad siya pabalik sa drawer, ang hairpin ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Huminga siya ng malalim at sinimulang ipasok ang hairpin sa susya ng drawer, maingat, pilit na inaalala ang mga eksena sa pelikula. Isang linggo na ang nakalipas mula nang dalhin ni Rico si Alena sa safe house. Ang pagkamuhi niya ay unti-unting napalitan ng pagtataka. Ang babaeng ito ay ibang-iba sa inaasahan niya. Hindi ito nagtangkang tumakas ng walang plano, hindi rin ito sumisigaw o nagmamakaawa sa buong maghapon. Tahimik lang ito sa loob ng silid, nagbabasa ng librong ibinigay niya, o di kaya'y nakaupo lang at nakatitig sa bintana. May mga pagkakataong dumaan siya sa pinto at sinisilip si Alena sa maliit na hall. Nakita niya itong seryosong nakatingin sa mga halaman sa labas, o kaya na may sinusulat sa isang notebook na binigay niya rin, isang pahiwatig na hindi lang siya isang simpleng babaeng nag-inarte. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, isang determinasyon na hindi niya inaasahan mula sa isang prinsesang tulad ni Alena Reyes. May gabi na sinilip niya ito, nakita niyang nakatulog ito habang hawak ang The Art of War. Mumuso si Rico. Anong alam mo sa digmaan, Alena Reyes, bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit sa likod ng kanyang pagdududa, may maliit na bahagi ng kanyang isip ang nagsimulang magtanong.
Kung isa itong kasabwat, bakit hindi ito magulo? Bakit tila malalim ang iniisip nito? Ngayong umaga, habang papalapit siya sa silid ni Alena para dalhin ang almusal, narinig niya ang mahihinang kaluskos mula sa loob. Hindi ito ang kaluskos ng isang taong natutulog. Dahan-dahan niyang sinilip sa hall. Nakita niya si Alena, nakaupo sa sahig sa harap ng bookshelf, hawak ang isang manipis na metal, isang hairpin. Nakatuon ang mga mata nito sa isang maliit na drawer sa ibaba ng bookshelf, at pilit nitong pinipihit ang hairpin sa susyan. Hindi agad kumilos si Rico. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Matapang ka, ha, bulong niya. Hindi niya inasahan ang ganitong klaseng paglaban. Karamihan sa mga bihag ay sumisigaw lang. Ang iba naman ay nagtatangkang saktan ang sarili. Ngunit si Alena. Si Alena ay naghahanap ng paraan para makatakas. O para malaman ng isang bagay. Tinitigan niya ang bawat galaw ni Alena. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagmasid. Hindi siya dapat magpakita ng anumang damdamin. Kailangan niyang maging objective. Biglang may click na narinig si Alena. Nagtagumpay ito. Dahan-dahang binuksan ni Alena ang drawer. Akmang bubuksan ni Rico ang pinto para gulatin ito, ngunit may isang bagay na nagpahinto sa kanya. Anong hinahanap nito sa drawer? Pera? Baril? Naghintay si Rico. Pagbukas ni Alena sa drawer, nakita niya ang ilang lumang dokumento, mga lumang resibo, at isang maliit na brown envelope. Kinuha ni Alena ang envelope, ang mga kamay nito ay nanginginig. Binuksan niya ito at nakita ang laman. Hindi pera. Hindi baril. Isang lumang cassette tape recorder. At isang selyadong sulat. Naglakad si Alena patungo sa silya at umupo, habang ang mga mata ni Rico ay nakadikit sa bawat galaw nito. Pamilyar ang cassette recorder na yon kay Rico. Ang selyo sa sulat ay may logo ng Reyes Legacy Holdings, ngunit may isa pang maliit na selyo sa ibabaw nito, ang pribadong selyo ni Don Miguel Reyes na ginagamit lamang nito sa mga pinakapersonal na dokumento. Binuksan ni Alena ang sulat. Suminghap ito. Nagtaka si Rico. Ano ang nakasulat doon? Para mas makita, dahan-dahang binuksan ni Rico ang pinto at pumasok. Napakabilis ng kanyang kilos, walang ingay. Hindi agad siya napansin ni Alena na abala sa pagbabasa ng sulat. Tumayo si Rico sa likuran nito, halos hindi humihinga. Ngayon, malinaw na niyang nababasa ang mga nakasulat sa sulat. Minamahal kong Alena. Kung nababasa mo ito, nangangahulugan itong wala na ako. Patawarin mo ako, anak, sa pagiging bulag ko sa matagal na panahon. Alam kong minahal mo si Marco Valdez at nagtiwala ka sa kanya. Ngunit isang halimaw ang taong iyan at matagal ko na siyang sinusubaybayan. Alam ko ang kanyang mga masasamang balak, ngunit huli na nang malaman kong hindi lang kayamanan ang habol niya kundi pati na rin ang pagwasak sa ating pamilya. May nagawa akong desisyon, isang desisyon para protektahan ka. Mayroong isang tao na pinagkakatiwalaan ko, isang tao na may malalim na koneksyon sa ating pamilya at may sarili ring galit sa mga Valdez. Siya ang magpoprotekta sa iyo, Alena. At siya ang magtutuloy ng aming misyon. Pakakasalan ka niya. Alam kong mahirap itong tanggapin, pero ito ang aking huling kagustuhan. Ito ang tanging paraan para matiyak na ligtas ka at ang ating pamana ay hindi tuluyang mawasak. Ang sulat ay natapos doon. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Pakakasalan ka niya. Lumingon si Alena, gulat na nakita si Rico sa likuran niya. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Alena, ang boses ay nanginginig. Sino ang taong ito na sinasabi ni Papa? Tinitigan siya ni Rico. Ang mga salita sa sulat ay nagkaroon ng isang kakaibang kahulugan. Lahat ng kanyang hinala, lahat ng kanyang pagdududa, ay biglang nagkaroon ng isang malaking butas. May isang bagay pa dito, sabi ni Alena, hawak ang cassette recorder. May tape sa loob. Nag-aalangan, ibinigay ni Alena ang recorder kay Rico. Kinuha niya ito, at sa isang click, pinlay ang tape. Narinig niya ang boses ni Don Miguel. Malakas pa at buhay na buhay. Rico, anak, sabi ng boses. Salamat sa pagtupad mo sa pangako. Salamat sa pagtulong mo sa aking pamilya. Alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo, at ipinapangako ko, tutulungan kitang muling makabangon. Ang boses ni Don Miguel. Pamilyar ito. Ang mga salita na minsan ay naging pag-asa niya. Teka, sabi ni Alena, may isa pa yatang recording dito.
Muling pinlay ni Rico ang tape. Ngayon, ang boses ni Don Miguel ay mahina, tila halos hindi na marinig. Rico, anak. Kung naririnig mo ito, nangangahulugan itong kailangan ka na ni Alena. Hindi ko na siya kayang protektahan. Ang mga Valdez sila ang dahilan. Ang huling kahilingan ko, ang huling testamento ko, protektahan mo si Alena. Pakasalan mo siya. Yan ang tanging paraan para makabangon ang pamilya Reyes. Ito ang di matatawarang testamento ko. Huminto ang recording. Ang katahimikan sa silid ay bumibigat. Nakatitig si Alena kay Rico, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagkalito. Si Rico naman, nakatayo pa rin, hawak ang recorder, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki rin, puno ng gulat na hindi niya matago. Ikaw, bulong ni Alena. Ikaw ang sinasabi ni Papa. Ang katahimikan ay bumalot sa silid, mabigat at puno ng hindi inaasahang revelasyon. Nakatitig si Alena kay Rico, ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat. Ang lalaking ito, ang dumukot sa kanya, ang nang-api sa kanya, ay siya palang Rico na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ang taong inihanda para maging asawa niya. Ikaw, muling bulong ni Alena, hindi pa rin makapaniwala. Ikaw ang sinasabi ni Papa. Ibinalik ni Rico ang recorder sa mesa. Napabuntong hininga siya, isang tunog na nagpapakita ng pagod at pagkadismaya. Ang dating matigas at walang emosyon nitong mukha ay bahagyang lumambot, tila may bumigat na pasanin mula sa kanyang balikat. Rico Montenegro, sagot nito, ang boses ay hindi na ganoon kalamig, ngunit nanatiling malalim at seryoso. At ako ang tinutukoy ng papa mo. Bumalik ang alaala ni Alena sa mga sandaling nakita niya ang ebidensya sa VSC. Ang mga sinasabi niyang kasinungalingan niya. Kung totoo ang sinasabi ni Rico, at totoo ang sulat at recording ng kanyang ama, ibig sabihin, hindi siya sinungaling. At ang lalaking ito ay pinagdudahan siya ng walang katapusan. Kung ganoon, mahina niyang sabi, bakit mo ako ginanito? Bakit mo ako pinagdudahan? Bakit mo ako sinabihan ng sinungaling? Ang kanyang boses ay may bahid ng hinanakit. Huminga ulit ng malalim si Rico. Umupo ito sa tapat niya, nakasandal sa upuan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang kumilos si Rico na tila isang ordinaryong tao, hindi isang walang emosyong tagapagpatupad. Ang pangalan ko ay Rico Montenegro, panimula niya, ang kanyang mga mata ay blanko, tila lumilipad ang isip sa nakaraan. Ang pamilya ko, ang Montenegro Group of Companies, ay dating isa sa mga pinakamalaking player sa manufacturing industry. Hanggang sa nagpa siya ang papa ko na makipagsosyo kay Joaquin Valdez, ang ama ni Marco. Nakinig si Alena. Sa bawat salita ni Rico, unti-unti niyang nauunawaan ang lalim ng galit na nakita niya sa mga mata nito. Niloko kami ni Joaquin Valdez, patuloy ni Rico, ang boses ay naging mas mababa. Peking papeles. False investments. Nilinis niya ang lahat ng pondo ng aming kumpanya. Iniwan niya kaming walang anuman. Walang-wala. Ang papa ko hindi niya nakayanan ang kahihiyan. Nagkasakit siya. Hanggang sa binawian siya ng buhay. Nagpatuloy siya. Mula noon, isang bagay lang ang nasa isip ko, paghihiganti. Gusto kong makita ang mga Valdez na magdusa tulad ng pagdurusa ng pamilya ko. Ngunit wala akong kapangyarihan. Wala akong koneksyon. At doon pumasok ang papa ko, patuloy ni Rico, tiningnan si Alena. Si Don Miguel Reyes. Siya lang ang taong nagtiwala sa akin. Tinulungan niya ako. Binigyan niya ako ng pagkakataon. Ipinalaki niya ako na parang sarili niyang anak. At nagbigay ako sa kanya ng pangako na gagawin ko ang lahat para protektahan siya at ang kanyang pamilya. At ngayong wala na siya, sabi ni Rico, ang pangako ko ay lumipat sa iyo. Ang pagprotekta sa iyo at ang pagtiyak na ang Reyes Legacy Holdings ay hindi mapupunta sa mga Valdez. Tumingin siya sa mga dokumento sa laptop. Nang makita ko ang mga ebidensyang ito sa wallet mo, ang mga peking emails at messages. Naniwala ako na kasabwat ka ni Marco. Naniwala ako na ipinagkanulo mo ang papa mo, tulad ng ginawa ng mga Valdez sa aming pamilya. May nakitang sakit si Alena sa mga mata ni Rico, isang sakit na hindi niya inaasahan. Ang kanyang sariling sakit ay biglang lumiit kumpara sa sakit na dinadala ng lalaking ito sa napakatagal na panahon. Sorry, ang tanging lumabas sa bibig ni Alena. Hindi para sa sarili, kundi para sa kalungkutan at galit na pinagdaanan ni Rico. Suminghap si Rico. Ako dapat ang mag-sorry, Alena. Dahil sa pagdududa ko sa'yo.
Dahil sa pagtrato ko sa'yo na parang kriminal. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Hindi na ito mabigat, ngunit puno ng hindi inaasahang pag-unawa. Ang kanilang koneksyon ay hindi na koneksyon ng bihag at mangdadukot, kundi ng dalawang taong nakulong sa trahedya ng kanilang nakaraan at naghahanap ng katarungan. Kailangan nating kumilos, sabi ni Alena, ang boses ay naging matatag. Alam ko na ngayon na gawa-gawa lang ang mga ebidensyang iyon. Si Marco ang gumawa niyan para sirain ako. Pero bakit niya gagawin yon? Para hindi ka makakilos, sagot ni Rico. Para hindi ka maniwala sa sinuman. Para isipin mong wala kang kakampi. At para maging ganap kang kontrolado niya. Anong gagawin natin? Tanong ni Alena, ang kanyang mga mata ay naniningning sa bagong natuklasang determinasyon. Paano natin siya mapapatunayang nagkasala? Tumayo si Rico. Naglakad siya patungo sa bintana at tiningnan ang bulkang Taal. Hindi lang si Marco ang kalaban natin. Masyado siyang bobo para gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. May kasama siya. Lumingon siya kay Alena, ang mga mata ay puno ng matalas na katalinuhan. May isang taong mas matalino sa kanya. Isang taong may kakayahang manipulahin ang batas at ang mga tao. Isang taong alam ang bawat galaw ng papa mo. Lumapit si Alena kay Rico. Ang pagitan sa pagitan nila ay unti-unting nabawasan. Hindi na siya natatakot. Hindi na rin siya nagdududa. Mayroon silang isang karaniwang layunin. Sino? Tanong ni Alena, ang boses ay halos pabulong. Hindi ko pa alam, sagot ni Rico, ngunit hahanapin natin siya. Magkasama. Inabot ni Rico ang kanyang kamay. Nag-aalangan si Alena sa una, ngunit pagkatapos ay inabot din ang kanyang kamay. Magaspang ang palad ni Rico, ngunit mainit at matatag ang kanyang pagkakahawak. Hindi ito ang kamay ng isang kasintahan, ngunit ito ang kamay ng isang kaalyado. Isang kasunduan ang kanilang pagkakahawak. Hahanapin natin ang katotohanan, sabi ni Alena. At ipaghihiganti natin ang ating mga pamilya, sabi ni Rico. Ang pagitan sa pagitan ni Alena at Rico ay tila nabawasan matapos ang kanilang usapan. Hindi pa rin sila lubos na magkakilala. Ngunit mayroon na silang pundasyon ng tiwala na binuo sa loob ng isang silid na dati kulungan, ngayon ay naging silid ng kanilang misyon. Para kay Rico, hindi na lang ito tungkol sa pagtupad ng pangako kay Don Miguel o sa paghihiganti sa mga Valdez. Ito ay tungkol na rin sa pagtatama ng mali na nagawa niya kay Alena. Kinabukasan, sinimulan na nila ang kanilang pagsisiyasat. Ibinigay ni Rico kay Alena ang lahat ng mga dokumento at impormasyon na nakuha niya, kasama na ang laptop at ang ESC. Simulan natin sa mga dokumentong ito, sabi ni Rico, itinuro ang mga in-print na kopya ng mga peking email. Kailangan nating alamin kung paano niya nagawa ang mga ito. Ang mga headers. Ang mga addresses. Mayroon akong tao na kayang subaybayan yan. At ang mga transfer ng pera, dagdag ni Alena, hindi ko naaalala ang mga ito. Alam ko ang bawat galaw ng mga pondo sa kumpanya. Maliban na lang kung may ibang gumawa nito gamit ang pangalan ko. Magkatabi silang umupo sa mesa, napapalibutan ng mga papeles, laptop at kape. Si Alena, na dati isang prinsesa na walang alam sa mga bagay na ito, ay nagpakita ng kahanga-hangang talino sa pag-aanalisa. Ang mga mata niya ay matalas habang sinusuri ang bawat numero at bawat linya. Tingnan mo to, Rico, sabi ni Alena, itinuro ang isang bank statement. Mayroong isang transaksyon dito na nakakapagtaka. Isang malaking halaga ang inilipat sa isang holding company sa Cayman Islands. Hindi ko maalala ang transaksyong ito. At ang pirma sa authorization, hindi ito ang pirma ko. Hindi rin ito ang pirma ni Papa. Pinagmasdan ni Rico ang dokumento. Ang pirma ay tila pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Ang estilo ng pirma ay pamilyar, sabi ni Rico. Tila sinisikap nitong gayahin ang pirma ng Papa mo, ngunit mayroong bahagi na tila iba. Mas formal. At tingnan mo rin ang mga dokumento sa paglilipat ng shares, sabi ni Alena, ipinasa sa kanya ang isa pang folder. Dito nakasaad na ipinagbili ko ang aking shares kay Marco. Ngunit hindi ko kailanman inilabas ang mga shares na ito. Ang mga signature napakapamilyar ng mga strokes na ito. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan habang sinusuri ni Rico ang mga dokumento. May isang bagay sa kanyang isipan ang biglang nag-click. Attorney De Leon, bulong ni Rico. Ang abogado ng pamilya niyo. Nagulat si Alena. Si Attorney De Leon? Impossible.
Matagal na siyang nagtatrabaho sa pamilya namin. Pinagkakatiwalaan siya ni Papa. Iyon mismo ang dahilan, sabi ni Rico. Ang taong pinagkakatiwalaan niyo ang siyang pinakamadaling makapasok. Ang estilo ng pirma. Ang paraan ng paggawa ng mga legal loopholes. Tanging isang bihasang abogado ang kayang gawin ang mga ito nang walang kalikot. At walang ibang abogado na mas kilala ang financial background ng Reyes Legacy Holdings kaysa sa kanya. Pero bakit, tanong ni Alena, nababalot ng pagkalito. Anong motibo niya? Iyon ang kailangan nating malaman, sagot ni Rico. Pero sa ngayon, kailangan nating kumpirmahin ang hinala natin. Kinuha ni Rico ang isang lumang cellphone. Inilagay niya ito sa speakerphone. Nagdial siya ng isang numero. Magpanggap tayong nagtatanong lang tungkol sa mga lumang dokumento ng kumpanya, sabi ni Rico. Nagring ang telepono ng ilang beses bago may sumagot. Office ni Attorney De Leon. Sino po sila? Ang boses ng isang babae. Ah, yes. Ako si M. Ramos, sabi ni Rico, ginaya ang boses ng isang ordinaryong kliyente. Nagkaroon kami ng transaksyon noon kay Attorney De Leon tungkol sa isang lumang lupa sa Batangas. Gusto ko lang kumpirmahin kung valid pa ba ang mga dokumento na pinirmahan namin dati. Sandali po, sir. Ipapasok ko po kay Attorney De Leon, sagot ng babae. Ilang sandali, narinig nila ang boses ni Attorney De Leon. Hello, M. Ramos. Ano ang maitutulong ko? Attorney De Leon, good morning po, sabi ni Rico, kalmado ang boses. Sir, tungkol po kasi sa lupa sa Batangas yung mayroong nakatanim na puno ng niyog doon at mayroong bahagyang dispute sa boundary sa likod. Kung naaalala ninyo po, nagkaroon ng ilang segundo ng katahimikan sa kabilang linya. May naririnig silang pag-aalinlangan sa paghinga ni Attorney De Leon. Ah, naaalala ko, sabi ni Attorney De Leon, ang boses ay tila may bahid ng pagkalito. Ngunit M. Ramos, matagal na ang transaksyong iyon. Sigurado ba kayong ako ang abogado ninyo noon para sa transaksyong iyon? Napangiti si Rico. Ito na nga. Ang reaksyon ni Attorney De Leon ay nagpapatunay ng kanyang hinala. Ang lupa sa Batangas na kanyang binanggit ay gawa-gawa lang. Wala namang ganoong transaksyon. Nanginginig ang boses ng abogado, senyales ng nerbiyos. Ah, pasensya na po, attorney, sabi ni Rico, na tila nagkakamali. Baka nga po nagkamali ako ng numero. Salamat po. Ibinaba ni Rico ang telepono. Tiningnan niya si Alena. Nag-aalala siya, sabi ni Rico. Hindi niya naaalala ang gawa-gawa kong kwento dahil wala naman talagang ganoong transaksyon. Pero ang pagkagulat niya ay nagpapatunay na may tinatago siya. So, si Attorney De Leon nga, tanong ni Alena, ang kanyang boses ay halo-halo ang gulat at pagkadismaya. Posible, sagot ni Rico. Ngayon, kailangan nating malaman kung paano nila nagawa ang mga peking dokumentong ito. At paano natin mapapatunayan na sila ang may pakana. Nagtrabaho sila ng maghapon. Pinag-aralan nila ang mga galaw ng kumpanya, ang mga koneksyon ni Marco, at ang mga propesyonal na relasyon ni Attorney De Leon. Ang kanilang pagtutulungan ay naging mas maayos. Si Alena ay nagiging mas matalas sa pag-aanalisa ng mga financial records, habang si Rico naman ay nagbibigay ng mga diskarte sa cyber investigation. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw, magkatabi silang kumain. Ang dating awkward na katahimikan ay napalitan ng mga occasional na pag-uusap. Pinag-usapan nila ang mga nangyari sa nakaraan, ang mga pananaw nila sa buhay. Nagsimulang lumabas ang mga ngiti sa mga labi ni Alena. At para kay Rico, ang bawat ngiti ni Alena ay parang sinag ng araw sa kanyang madilim na mundo. Kailangan nating kumuha ng mas maraming ebidensya, sabi ni Alena habang nag-inat. Kailangan nating malaman kung saan sila nagtatago ng mga orihinal na dokumento o ng mga hard drive. Sabi ni Rico. Pero kailangan nating mag-ingat. May mga tauhan si Marco sa lahat ng sulok ng kumpanya. Biglang, tumunog ang satellite phone ni Rico. Isang tawag mula sa isa sa kanyang mga tauhan na nagbabantay sa Maynila. Sinagot ni Rico ang tawag. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakikinig. Nagbago ang kanyang ekspresyon, naging seryoso at balisa. Anong problema? Tanong ni Alena, naramdaman ang pagbabago sa mood ni Rico. Inilapag ni Rico ang telepono. Tumingin siya kay Alena, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Nakatawag lang ang isa sa mga tauhan ko, sabi ni Rico. Tinawag ni Marco ang isang emergency shareholders meeting bukas.
Gusto niyang i-liquidate ang lahat ng main assets ng Reyes Legacy Holdings. Ang mga salita ni Rico ay parang mga saksak sa puso ni Alena. Emergency shareholders meeting bukas. I-liquidate ang lahat ng main assets. Ang Reyes Legacy Holdings. Ang pamana ng kanyang ama. Ang tanging bagay na natitira sa kanya na konektado sa kanyang pamilya ay mawawala na sa loob lamang ng isang araw. Hindi, bulong ni Alena, umiling. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi natin siya hahayaang gawin yan. Wala tayong oras, sabi ni Rico, ang boses ay puno ng pagkabahala. Kailangan nating kumilos ngayon. Kailangan nating pigilan ang meeting na yan. O kailangan nating magbigay ng ebidensya sa isang taong may kapangyarihan na pigilan sila. Agad silang nagplano. Ang kanilang target, si Ene Alonzo, isa sa mga pinakamatanda at pinakarespetadong miyembro ng Board of Directors, at isang matalik na kaibigan ni Don Miguel. Kung may sinumang maniniwala sa kanila, ito ay si Ene Alonzo. Kailangan nating makipag-ugnayan sa kanya, sabi ni Alena. May pribado siyang linya sa bahay. Walang nakakaalam niyan maliban sa mga pinagkakatiwalaan ni Papa. Sinubukan ni Rico ang mga lumang contacts niya, ang ilan sa mga tauhan na dating nagtatrabaho para sa pamilya Montenegro, na ngayon ay nagtatago sa iba't ibang lugar. Isa sa kanila ang matagumpay na nakakuha ng lokasyon ni Ene Alonzo. Nasa kanyang bahay siya sa Ayala Alabang, sabi ng tauhan ni Rico sa telepono. Pero mahigpit ang security. Mukhang may nagbabantay sa kanya. Si Attorney De Leon, bulong ni Rico, napatingin kay Alena. Lumingkod siya. Alam niya na tayo ang susunod na kakalabanin niya. Gumawa sila ng detalyadong plano. Magpapadala si Rico ng isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Mang Tony, para ipasa ang mga in-print na ebidensya kay Ene Alonzo. Magpapanggap si Mang Tony na courier at mag-iwan ng isang selyadong sobre na may nakasulat na mula kay Don Miguel. Dapat sapat na yan para mabasa niya ang mga ebidensya at kumilos, sabi ni Alena, pilit na pinapakalma ang kanyang nerbiyos. Pagkatapos ay tatawag ako sa kanya at ipapaliwanag ang lahat. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano para sa kanila. Ilang oras ang nakalipas. Naghihintay sila sa tawag mula kay Mang Tony. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa pag-asa at takot. Sa wakas, tumunog ang telepono. Ngunit hindi ito si Mang Tony. Ito ang isa pang tauhan ni Rico. Sinagot ni Rico ang tawag. Tumahimik ang silid. Pinapanood ni Alena ang pagbabago sa mukha ni Rico. Ang pag-asa ay unti-unting napalitan ng pagkadismaya. Ano, mariing tanong ni Rico. Nasaan si Mang Tony? Nakinig si Rico ng matagal. Unti-unting nagmura si Rico sa Tagalog. Pakshit. Anong nangyari? Tanong ni Alena, halos hindi humihinga. Inilapag ni Rico ang telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkabigo. Nasakote si Mang Tony. At si Ene Alonzo, bigla na lang daw nag-emergency trip sa ibang bansa. Wala raw sinabihan. Napaupo si Alena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nalaman niya. Nalaman ni Attorney De Leon ang plano natin. Tama ka, sabi ni Rico. Lahat ng tauhan ko hindi makalapit. Naka-lockdown ang lahat ng linya ng komunikasyon. Alam na nila ang bawat galaw natin. Tumingin si Alena sa telebisyon. Sa isang news channel, nakita niya ang mukha ni Marco. Nakangiti ito, tumatayo sa harap ng Reyes Legacy Holdings building. Magandang umaga, Pilipinas, sabi ni Marco sa telebisyon, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Ipinagmamalaki kong ipahayag na bukas, ang Reyes Legacy Holdings ay papasok sa isang bagong yugto. Isang yugto ng pagbabago, paglago, at paglilinis. Paglilinis, ulit ni Alena, ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Ang ibig sabihin niya, paglilinis ng lahat ng bakas ng papa ko. Paglilinis ng diwa ng pamilya namin. Niyakap ni Alena ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang pagluha. Ang lahat ng pag-asa na binuo niya sa nakaraang linggo ay gumuho sa isang iglap. Hindi niya magawang pigilan si Marco. Hindi niya magawang ipagtanggol ang pamana ng kanyang ama. Pakiramdam niya, pinabayaan niya si Don Miguel. Huli na ang lahat, bulong ni Alena, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Huli na ang lahat para sa Reyes Legacy Holdings. Umupo si Rico sa tabi niya. Hindi niya ito hinawakan.
Alam niyang kailangan ni Alena ng space, ngunit naramdaman ni Alena ang presensya nito, isang matibay na haligi sa kanyang pagbagsak. Hindi pa tapos ang laban, Alena, sabi ni Rico, ang boses ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. Huwag kang sumuko. Tumingin si Alena kay Rico, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Paano? Hindi tayo makagalaw. Alam nila ang bawat plano natin. Nakakulong tayo dito. Walang maniniwala sa atin. Palagi akong may backup plan, sabi ni Rico. Ngunit ito ay mapanganib. Kailangan nating maging matapang. Kailangan nating itaya ang lahat. Napakunot ang noo ni Alena. Ang kanyang puso ay kumakabog. Mapanganib. Ngunit ano pa ba ang mawawala sa kanya? Ang lahat ay nawala na. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang kumpanya. Ang kanyang buhay. Biglang may pumasok sa kanyang isipan, isang ideya na kasing desperado ng kanilang sitwasyon. Isang ideya na kailangan ng lubos na tapang. Tiningnan ni Alena si Rico, ang kanyang mga mata ay naging matalas, may isang bagong apoy na nagniningas. May isang paraan pa, sabi ni Alena, ang kanyang boses ay mababa ngunit malinaw. Pero kailangan kong bumalik doon. Naintindihan ni Rico ang ibig sabihin ng doon. Ang Reyes Legacy Holdings. Ang mismong kuta ng kanilang mga kalaban. Ang kaba sa dibdib ni Alena ay halos sumabog na. Nakaupo siya sa likuran ng van ni Rico, nakasuot ng isang simpleng itim na pantalon at blusa, ang buhok ay nakatali sa isang high ponytail. Ang dating Alena na palaging nakasuot ng mamahaling damit at alahas ay wala na. Ang nakikita niya ngayon sa salamin ay isang babaeng handang lumaban, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Sigurado ka ba dito, Alena? Tanong ni Rico na nagmamaneho. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may narinig siyang pag-aalala doon. Kapag nakapasok ka, mahirap nang lumabas. Alam na nila na alam mo ang totoo. Walang ibang paraan, Rico, sagot ni Alena, ang kanyang boses ay matatag. Ang tanging paraan para pigilan sila ay kung ako mismo ang haharap sa kanila. Ako ang tagapagmana ng Reyes Legacy Holdings. Ako ang kanilang pinaniniwalaang mahina. Iyon ang gagamitin ko laban sa kanila. Nagkatinginan sila sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Rico. Nakita niya ang pagtitiwala, isang bagay na hindi pa niya nakita rito noon. Hindi na lang siya isang misyon para kay Rico. Siya ay isang kaalyado. Ako ang magdidistract sa mga security guards sa likod, sabi ni Rico. Kapag nagkaroon ng gulo, doon ka papasok sa main entrance. Marami silang tao doon, kaya hindi ka nila masyadong papansinin. Diretso ka sa conference room. Ako na ang bahala sa video presentation. Paano ka makakapasok? Tanong ni Alena. May mga koneksyon ako sa loob, sabi ni Rico, ngumiti ng bahagya. Huwag kang mag-alala. Magkikita tayo doon. Nakarating sila sa Reyes Legacy Holdings building. Ang napakalaking gusali ay tila isang nagbabantang higante. Kinailangan niyang huminga ng malalim. Alena, tawag ni Rico. Mag-iingat ka. At alalahanin mo ang sinabi ko. Ang pinakamalaking tagumpay ay hindi nangangailangan ng labanan, kundi ng katalinuhan. Tumango si Alena. Bumaba siya mula sa van. Huminga ng malalim at nagsimulang lumakad patungo sa main entrance. Sa likod ng building, mabilis na kumilos si Rico. Ang dalawa niyang tauhan ay kasama niya. Okay, tandaan niyo ang plano, utos ni Rico. Gawin ang lahat ng kailangan para magulo ang security. Gusto kong mawala ang atensyon nila sa main entrance. Habang papalapit sila sa service entrance, may narinig silang mga sigaw. Sinimulan na ng mga tauhan ni Rico ang kanilang diversion. Ngayon na. Kailangan niyang makapasok sa control room. Nagkaroon ng gulo sa likod ng gusali. Narinig ni Alena ang mga sigaw, ang tunog ng mga sirena ng security. Nagulantang ang mga gwardiya sa main entrance. Ito na ang kanyang pagkakataon. Diretso siyang pumasok sa lobby. Ang ilang security guards ay tiningnan lang siya, hindi siya pinansin, abala sa kaguluhan sa likod. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, nagtataka sa biglaang emergency meeting. Miss Reyes! Lumingon si Alena. Nakita niya si Attorney De Leon, nakangiti, ngunit ang ngiti nito ay peke. Nasa tabi niya si Marco Valdez na nakangiti ng may pagtatagumpay. Ang mga mata ni Alena ay nanliit. Alena, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marco, tila nagulat sa kanyang presensya.
Hindi ka dapat narito. Delikado sa labas. Hindi delikado sa labas, Marco, sabi ni Alena, ang kanyang boses ay matatag at puno ng otoridad na hindi pa nila naririnig. Delikado sa loob. Lalo na para sa mga magnanakaw at traidor. Nagbago ang ekspresyon ni Marco. Nagtagalog siya. Nababaliw ka na, Alena. Halika, ihahatid na kita sa labas. Hindi ako alis, sabi ni Alena, hanggat hindi natin nabubunyag ang lahat ng kasinungalingan nyo. Naglakad si Alena patungo sa conference room. Puno ito ng mga board members at shareholders. Nasa harap si Attorney De Leon na nagpepresenta tungkol sa kinabukasan ng Reyes Legacy Holdings. Ang Reyes Legacy Holdings, sabi ni Attorney De Leon, ang boses ay kalmado at mapanghikayat, ay papasok sa isang bagong panahon. Isang panahon ng pagbabago, paglago, at paglilinis ng mga lumang sistema na hindi na kailangan. Ngumiti si Alena. Naglakad siya papasok sa conference room. Lahat ay napatingin sa kanya. Nagulat ang lahat. Si Marco at Attorney De Leon ay nanlaki ang mga mata. Alena, sigaw ni Marco, tila gulat na gulat. Alena Reyes, bulong ng isang board member. Nagtago si Attorney De Leon sa likod ni Marco, pilit na pinapakalma ang sarili. Alam niyang delikado si Alena. Naglakad si Alena sa gitna ng silid, ang kanyang tingin ay direktang nakatutok kay Attorney De Leon at Marco. Ang aking ama, si Don Miguel Reyes, panimula ni Alena, ang boses ay malakas at malinaw, ay nagtatag ng kumpanyang ito sa prinsipyo ng katapatan at integridad. Ngunit ngayon, ang mga prinsipyo na iyon ay dinudumihan ng mga taong pinagkakatiwalaan namin. Ano nung sinasabi mo, Alena? Tanong ni Attorney De Leon, pilit na nagtatago sa likod ng kanyang ngiti. Nalulungkot kami sa iyong pagkalito, ngunit hindi ito ang lugar para sa personal na drama. Drama? Tumawa si Alena, isang tawang puno ng pait. Attorney De Leon, may drama. Isang drama ng pagtataksil. Lumapit siya sa podyum, kinuha ang mikropono. Ang papa ko, sabi ni Alena, ay may malalim na pagtitiwala sa iyo, Attorney De Leon. Ibinigay niya sa iyo ang lahat ng kanyang sikreto. Ang bawat transaksyon. Ang bawat detalyeng pinansyal. Ginagamit mo yon laban sa kanya. Laban sa amin. Huwag mong sirain ang reputasyon ko, Alena, sigaw ni Attorney De Leon, ang kanyang tinig ay naging matinis. Reputasyon? Tanong ni Alena. Wala kang reputasyon, Attorney De Leon. Ikaw ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Ikaw ang nagturo kay Marco kung paano niya kami lolokohin. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa, isang kopya ng mga peking dokumento. Ang mga pirma dito, sabi ni Alena, ay hindi akin. Hindi rin kay Papa. Ito ay mga pirma na may pagkakahawig sa iyo, Attorney De Leon. Ang iyong sariling pirma na pinipilit mong gayahin. Nagkaroon ng bulungan sa mga shareholders. Mayroon pa, sabi ni Alena. Ang papa ko, bago siya pumanaw, ay mayroon pa siyang huling mensahe. Isang lihim na proyekto na tanging kami lang ang nakakaalam. Ang Project Genesis. Nagulat si Attorney De Leon. Nakita ni Alena ang pagkagulat sa mga mata nito. Ang Project Genesis, patuloy ni Alena, ay isang secret acquisition ng isang malaking lupain sa Palawan na may potensyal na maging isang ecotourism hub. Ang mga dokumento ay nasa isang safety deposit box at ang code tanging ako at si Papa lang ang nakakaalam ng code. Sa control room, pinapanood ni Rico ang lahat. Napangiti siya. Magaling, Alena. Alam niya ang tungkol sa Project Genesis. Ito ang huling-huli na gagamitin ni Alena para mapatunayan na siya ang tunay na tagapagmana. Ang isang bagay na tanging ang anak lang ni Don Miguel ang makakaalam. Ngunit hindi ka makakapunta sa deposit box, sabi ni Attorney De Leon, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang lahat ng bank accounts at access ay nasa ilalim na ng kontrol ni Eve Valdez. Sigurado ka ba dyan, Attorney De Leon? Tanong ni Alena, mumiti. Dahil sa huling minuto, nagawa kong ilipat ang mga asset na ito sa isang bagong trust fund. Isang trust fund na mayroon lamang isang beneficiary, ako. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano? Nakatingin si Rico sa monitor. Sa wakas, ang video na matagal na niyang inihanda ay handa na. At para sa huling ebidensya, sabi ni Alena, para ipakita kung sino talaga ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Biglang umilaw ang malaking screen sa likod ng podium. Lumabas doon ang isang video. Isang video ng isang pag-uusap.
Si Attorney De Leon nakaupo sa isang table kasama si Marco. Hindi ko akalain na ganito kakagago, Marco, sabi ni Attorney De Leon sa video, ang boses ay kalmado at mapanganib. Kailangan nating maging maingat. Ang Alena na yan, kahit tanga, ay posibleng may alam. Huwag kang mag-alala, attorney, sagot ni Marco sa video. Napirmahan na niya ang lahat ng kinakailangan. At ang matandang Reyes, hindi na makakagalaw. Ang atake sa puso niya ito ang tamang pagkakataon. Nagulantang ang lahat ng shareholders. Nagkaroon ng malakas na bulungan. Ito ay peking video, sigaw ni Attorney De Leon, putlang-putla. Marco, sabihin mo sa kanila na hindi totoo yan. Ngunit hindi makapagsalita si Marco. Nakatitig lang ito sa screen, ang mukha ay balot ng takot. Ginamit mo lang ako, Attorney De Leon, sigaw ni Marco. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Ikaw ang nagturo sa akin. Lalo pang lumakas ang kaguluhan sa loob ng conference room. Nagsimulang sumigaw ang mga shareholders. Biglang, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang mga tauhan ni Rico kasama ang mga pulis. Attorney De Leon, Marco Valdez, sabi ng isang pulis. Kayo po ay arestado dahil sa kasong pagnanakaw, fraud, at panunuhol. Sinubukan ni Attorney De Leon at Marco na tumakas, ngunit agad silang nahuli. Habang kinakaladkad sila palabas, tiningnan ni Attorney De Leon si Alena, ang mga mata nito ay puno ng pagkamuhi. Hindi pa tapos to, Alena Reyes, sigaw ni Attorney De Leon. Hindi mo pa ako lubos na kilala. Ngunit hindi siya pinansin ni Alena. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang puso ay puno ng pagtatagumpay. Nagawa niya ito. Ibinunyag niya ang katotohanan. Ipinagtanggol niya ang pamana ng kanyang ama. Paglabas ng mga pulis kasama sina Marco at Attorney De Leon, tumahimik ang silid. Nilibot ni Alena ang kanyang tingin sa mga board members. Mula ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, ako, si Alena Reyes, ang magpapatuloy ng Reyes Legacy Holdings. At sisiguraduhin ko na ang integridad at katapatan na ipinaglaban ng aking ama ay mananatili sa kumpanyang ito. Nagpalakpakan ang mga board members. Ang ilan ay lumapit sa kanya at binati siya. Sa gitna ng kaguluhan at pagtatagumpay, nakita ni Alena si Rico. Nakatayo ito sa gilid ng pinto, nakapamulsa, at nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay niningning sa pagmamalaki. Ngumiti si Rico. Naglakad siya palapit kay Alena. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, sakit, at paghihirap ay tila naglaho. Tapos na ang pangako ko sa ama mo, sabi ni Rico, ang kanyang boses ay mababa at malalim, tanging sila lang ang nakakarinig. Paano naman ang pangako niya sa akin? Ilang buwan na ang lumipas mula nang gumulong ang gulong ng hustisya. Si Marco Valdez at Attorney De Leon ay parehong nahaharap sa mga matinding kaso, at ang kanilang mga pangalan ay tuluyan ng nadungisan sa publiko. Ang Reyes Legacy Holdings ay unti-unti nang bumabangon mula sa abo, mas malakas at mas matibay kaysa dati. Si Alena Reyes, na dati isang takot at nawawalang prinsesa, ay ganap nang naging isang reyna. Sa boardroom ng Reyes Legacy Holdings, nakaupo si Alena sa head table. Isang executive board meeting ang kanyang pinangungunahan. Hindi na siya nanginginig, hindi na siya nag-aalinlangan. Ang bawat salita niya ay may bigat at otoridad. Ang Project Genesis sa Palawan ay nakakakuha na ng atensyon mula sa mga international investors, paliwanag ni Alena, kalmado ang kanyang boses habang nakatingin sa mga board members. Maaari itong maging pangunahing driver ng ating paglago sa susunod na 5 taon. Kailangan lang nating tiyakin na ang environmental and community impact assessment ay perpekto. Nakinig ang mga board members, bawat isa ay may paggalang sa kanilang mga mata. Si Alena ay hindi na lang tagapagmana, siya na ang tunay na pinuno. Sa labas ng boardroom, sa tapat ng salamin na dingding, nakatayo si Rico Montenegro. Nakapamulsa siya, at ang kanyang tingin ay nakatuon kay Alena. Isang hindi maipaliwanag na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ang mga mata niyang dating puno ng galit at hinala ay napalitan na ng kapayapaan at pagmamalaki. Hindi siya kailanman nakikialam sa mga desisyon sa kumpanya, ngunit palagi siyang naroon, isang tahimik na anino na nagbabantay, isang haligi ng suporta. Natapos ang meeting. Lumabas si Alena at agad na napansin si Rico. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ganoon ba talaga ako kaganda tingnan habang nagko-conduct ng meeting, biro ni Alena, lumalapit kay Rico. Kahanga-hanga, sagot ni Rico, ang kanyang boses ay malalim.
Pero mas nakakahanga ang kung paano mo dinala ang lahat ng pagsubok na ito. Ang papa mo ay siguradong ipagmamalaki ka. Sana, bulong ni Alena na patingin sa kawalan. Ilang araw ang lumipas. Isang hapon, pumunta sila sa sementeryo. Nakatayo sila sa harap ng puntod ni Don Miguel Reyes. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang paligid ay puno ng kapayapaan. Papa, bulong ni Alena, nakaluhod sa harap ng puntod. Hinawakan niya ang batong lapida. Nagawa ko na po. Nakuha ko na po ulit ang Reyes Legacy Holdings. At nakakuha na po ng hustisya sina Marco at Attorney De Leon. Tumulo ang luha sa mga mata ni Alena, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat at pagpapalaya. Salamat po, Papa, patuloy ni Alena. Salamat po sa lahat ng aral. Salamat po sa pagiging matapang mo para ipaglaban ako. At salamat po sa pagpapadala mo sa kanya. Tumingala si Alena kay Rico. Ang kanyang mga mata ay nagsalita ng walang salita. Si Rico ay lumuhod sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat po, Don Miguel, sabi ni Rico, ang boses ay puno ng paggalang. Tupad na po ang pangako ko sa inyo. Niyakap ni Alena si Rico. Ang init ng yakap nito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Makalipas ang ilang linggo, bumalik sila sa Tagaytay. Ang safe house na dating naging kulungan ni Alena ay naging kanlungan ng kanilang pag-ibig. Ang lawa at ang bulkang Taal ay saksi sa kanilang kwento. Nasa labas sila, nakaupo sa veranda, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel at lila. Hinawakan ni Rico ang kamay ni Alena. Ang kanyang hinlalaki ay marahang hinahagod ang likod ng kamay nito. Alena, panimula ni Rico, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot kundi sa emosyon. Tumingin si Alena sa kanya. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Rico na hindi niya kailanman nakita roon, kahinaan, pagmamahal at pag-asa. Ang pangako ko sa papa mo, natupad ko na, sabi ni Rico. Pinrotektahan kita. Nakuha natin ang hustisya. Sagot ni Alena, nagtataka kung saan papunta ang usapan. Huminga ng malalim si Rico. Bumaba siya mula sa silya at lumuhod sa harapan ni Alena. Nagulat si Alena. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Inilabas ni Rico ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na perlas. Hindi ito mamahalin, ngunit puno ito ng pagmamahal. Hindi na ito tungkol sa pangako kay Don Miguel, Alena, sabi ni Rico. Ang kanyang mga mata ay diretsyo sa mga mata ni Alena. Hindi na ito tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa'yo. Sa akin. Sa atin. Nang una kitang makita, galit ako, patuloy niya. Inisip ko na isa kang traidor. Ngunit sa bawat araw na nakasama kita, sa bawat pagsubok na pinagdaanan natin, nakita ko ang tunay na ikaw. Ang iyong tapang, ang iyong talino, ang iyong kabutihan. Binago mo ako, Alena, pag-amin ni Rico. Binigyan mo ako ng bagong dahilan para mabuhay, bukod sa paghihiganti. Tinuruan mo akong magmahal ulit. At ang pagmamahal na yon para lang sa'yo. Alena Reyes, sabi ni Rico, ang kanyang boses ay nag-umpisa ng manginig. Papakasalan mo ba ako? Hindi dahil sa utos ng papa mo. Kundi dahil mahal kita. Hindi na napigilan ni Alena ang kanyang mga luha. Bumuhos ang mga ito, ngunit puno ito ng kagalakan. Rico, hikbi ni Alena. Pakakasalan kita. Niyakap niya si Rico, mahigpit, halos hindi humihinga. Isinuot ni Rico ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ito. Ilang buwan ang nakalipas. Isang simple at pribadong kasal ang naganap sa simbahan sa Tagaytay, sa isang araw na maliwanag at puno ng pag-asa. Walang engranding reception, walang malaking media coverage. Tanging ang kanilang mga pinakamalapit na kaibigan at ang mga tauhan ni Rico na naging pamilya na nila. Nakatayo si Alena sa altar, suot ang isang simpleng puting bestida na dinisenyo upang ipakita ang kanyang pagiging simple at ang lakas ng kanyang kalooban. Si Rico, nakasuot ng isang formal na barong Tagalog, ay nakangiti. Ang ngiti niya ngayon ay totoo, hindi na malamig o puno ng pagkamuhi. Sa kanilang pagpapalitan ng dos, hindi ito lang isang pangako ng pagmamahalan. Ito ay isang pangako ng paggaling, ng pagbangon mula sa mga abo ng nakaraan, at ng pagtatayo ng isang bagong kinabukasan.
Pagkatapos ng seremonya, naglakad sila palabas ng simbahan, magkahawak kamay. Ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan at kapayapaan. Tumingin si Alena kay Rico. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kaligayahan. Ano na susunod? Tanong ni Alena, bahagyang nakangiti. Tumingin si Rico sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal at humawak ng mas mahigpit sa kanyang kamay. Ang simula, sabi ni Rico. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alena at Rico, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagtataksil, ngunit higit sa lahat, pagbangon at pagtuklas ng tunay na pag-ibig. Sa ngalan ng inyong manunulat, lubos po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Bawat pahina, bawat salita, at bawat eksena ay binuo ko ng may puso at pagmamahal, kasama kayo sa aking isipan. Naramdaman ko ang bawat luha ni Alena, ang bawat galit ni Rico, at ang bawat pag-asang sumilay sa gitna ng kanilang dilim. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, at gayon din ang paglikha ng kanilang kwento, ngunit ang bawat hamon ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Sana, sa pamamagitan ng ang huling halik ng taksil, ay nakahanap kayo ng aral, ng inspirasyon, at ng pag-asa. Sana ay nakita ninyo na sa kabila ng pinakamalalim na sugat mula sa pagtataksil, may kakayahan tayong bumangon ng mas matatag. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nakikita sa saya, kundi sa kakayahang magpatawad, umunawa, at maniwala muli, hindi lang sa iba, kundi maging sa sarili. Naway ang kwentong ito ay nagpaalala sa atin na ang pag-asa ay palaging naroon, kahit sa pinakamadilim na sandali, at na ang pagmamahal ay may kapangyarihang magpagaling ng anumang sugat. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong emosyon ang higit na nakaantig sa inyong puso? Ang inyong mga komento ay ang pinakamahalagang regalo para sa akin. Muli, maraming salamat sa inyong pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.